13 years old lang ako na magbulag-bulagan ako sa pag-ibig at magbingi-bingihan sa sinasabi ng iba. 14 na ako ngayon kaya dapat ba akong mabulag ulit sa pag-ibig dahil feeling ko ay seryoso naman siya. Tawagin na lang daw natin siyang Pam at 13 years old lang siya nang mabuntis ng kanyang boyfriend na tawagin na lang nating Tom. Matagal na talaga silang pinaghihiwalay kaya gumawa sila ng kasulatan sa barangay na maghihiwalay na sila dahil 23 years old na si Tom at 13 lang si Pam. May 3 anak din kasi si Tom na kailangan niya sustentuhan sa iba't ibang mga babae. Hindi talaga yun alam ni Pam nung una at nalaman niya lang nung nakikita niya na ang mga post ng nanay ng mga bata na anak nito. Kaya dito na siya natutong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa mga sinasabi ng ibang tao. Kagaya na lang na sinasabi nila na maraming anak si Tom at puro panganay. Dumating pa sa punto si Pam na tumatakas pa siya sa kanilang bahay para lang makipagkita kay Tom dahil siya ang nakauna sa lahat. Hanggang sa nabuntis na si Pam at 7 buwan na ang kanyang tiyan, kailangan niya na magpa-ultrasound pero hindi siya mabigyan ng pera ni Tom dahil sobrang tamad niya at ayaw niya magtrabaho. Noon daw ay nabibila naman siya ng fries at milk tea pero nung nabuntis na si Pam ay parang tinamad na daw ng husto si Tom. Kahit saan daw pumunta si Pam noong hindi pa siya buntis ay palagi siyang sinusundan ni Tom pero sa ngayon ay parang kinakahiya na siya dahil lumobo na ang kanyang tiyan. Hanggang sa nag-labor na si Pam at wala siyang ibang kasama kundi ang ate niya na tulog dahil bagong panganak din siya at puyat sa pag-aalaga. Nagtalo pa silang mag-ate dahil hindi alam ni Pam na nagle-labor na pala siya. Walang ibang mahinga ng tulong si Pam kundi ang kanyang barkada at sinabi niya na i-book sila ng Grab dahil emergency na. Dumating naman si Tom sa East Avenue kaya hinawakan niya ang hita ni Tom para pakalmahin sana siya dahil sobrang sakit na. Pero imbis sana na pala kasi ni Tom ang loob ni Pam dahil nasasaktan na siya ng sobra ay nagawa niya pang matulog. Pagkagising naman ni Tom ay inuna niya pang makipag-away sa mga doktor dahil sobrang nayayabangan daw siya. Kaya pinapunta na lang ni Pam ang kanyang mama at hindi niya na rin masisi ang kanyang pamilya dahil sobrang hambog daw talaga nito. Kaya noong nanganak na si Pam nakita niyang sobrang ganda ng kanyang anak at makikilala ng anak niya ang ama niya na sobrang gago. Kaya dito na na-realize ni Pam na wala talaga silang mapapala kay Tom dahil sobra ang kanyang pagkatarantado. 2 buwan na ang kanilang baby nang tuluyan na silang magkahiwalay dahil sobrang liit ng pera na ibinibigay sa kanya nito. Diaper na nga lang daw ang kanyang bibilin, hindi niya pa mabili dahil breastfeeding naman si Pam. Pero 1 buwan bago pa sila tuluyang naghiwalay ni Tom ay may nanligaw agad kay Pam na bayaw naman ang kanyang ate. 2 linggo daw siyang niligawan kaya sinagot niya naman agad dahil tinanggap naman daw ang kanyang baby. 25 years old ang boyfriend niya ngayon habang ang sender naman natin ay 14. Gusto niya lang daw humingi ng payo kung ito na naman ba ang tamang oras para magbulag-bulagan na naman siya sa pag-ibig. Feeling niya daw kasi ay seryoso naman yung boyfriend niya ngayon dahil tapat naman siya at willing siya na maging stepfather. At ang problema niya ay hindi niya mailigal ang kanyang boyfriend sa kanyang pamilya dahil feeling niya ay hindi naman sasang-ayon. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Alam mo, Ineng, wala akong ibang maipapayo sa'yo kundi sundin mo lahat ng sinasabi ng mga magulang mo. Kakapanganak mo pa lang, ina. Kahit ako magulang mo, nabuntis ka ng 13 tapos nakadalawang jowa ka agad, baka dunggol ang abuti mo sa akin. Alam mo kung di mo kayang mag-mature ng maaga, siguro sumunod ka na lang sa magulang. Kakapanganak mo pa lang, Ateng, 2 buwan pa lang yung baby mo, hinanapan mo agad ng stepfather. Alagaan mo na lang muna yung anak mo dahil 2 months pa lang siya. Huwag mo munang intindihin yung mga lalaki. Hindi niya kakaya magpakaligal, di ba? Kahit hindi mo siya mailigal, kung siya responsable, magpapakaligal yan. Ibig sabihin, anong habol niyan sa'yo? Inuuto ka lang yan, iwalay mo na.